Diyos sa umagang ito. Nakila po ang Panginoon. And I want to read the verse in Matthew 5, verse 14 to 15. Ano po? You are the light of the world. Jesus said, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under the basket, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. Pinagpala po ang pagbabasa ng salita ng Diyos na sinasabi po sa talatang ito na tayo ay liwanag. Ano po? It's the message of the Lord for us for the ending of the year 2023. That we are the light of the world. Tayo po ay liwanag. Amen. Ang liwanag lang po ang sinasabing walang makakatalo na kadiliman. Ano po? That's why ang mga bawat mananampalataya po sa atin ay tinatawag na liwanag ng sanlibutan. At kung tayo ang liwanag, hindi po bagay sa isang Kristiyano na nagtatago tayo. Amen. That's why in the Bible, there's a special mention of the name. Sa isa sa mga talata ng Panginoong Jesucristo, sa Mark 16, verse 7 and 8, it's an account about the resurrection of Jesus Christ. Meaning, napakaganda po ng istorya kung saan ang mga disipulo ay makikita po natin na pinahayagan, lalo na yung mga kababaihan, amen, ang unang nakaalam ng ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na magmuli. Ano po? This is an account of Jesus' resurrection where special angel mention the special name of Peter, Napaka-special na pangalan na minention sa Biblia. Sabi sa Mark 16 verse 7, "But go tell his disciples and Peter that he is going before you in Galilee. There you will see him as he said to you." Amen po. Special mention dito sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Jesucristo ang pangalan ng isang lalaki na disipulo ng Panginoon, si Pedro. Ano po? Sabi rito, tell Peter. Tell Peter. Special mention po. Bukod sa buong disciple, generalized with all the disciple, si Pedro lang po ang hinighlight ang pangalan na sabihin mo kay Pedro. And I believe may special na dahilan ng Panginoon kaya niya ginawa ito. For me, it's amazing and it is still ringing in my ear that the Lord special mentioned the name of Peter, whom He want to first to know what happened, and that Jesus is risen. Nang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na magmuli. So that's why He said and reiterated, go and tell Peter. Amen. Narinig ko sa isang public speaker na kung gusto mong marating ang pangarap mo, push mo lang. Hanggang dulo, wag mong tatantanan, wag kang susuko na marating ito. May mga pagpapayo rin namang ginawa ang isang nagpapayo. Sabi niya, umiikli ang buhay kung sasama ka sa lasenggo. Sa loob lamang ng, gusto mong umikli buhay mo, sa loob lamang ng 5 taon, sumama ka sa mga lasenggo, sabi, madali ka mamatay. Okay? That's why, kung sasama ka rin sa businessman, sabi, sa mga businessman ang laging iniisip ay business, if you want to be a good businessman, join those businessmen. Ano po? At sabi, mahahawa ka nila at baka mahawahan ka rin ng mga success nila. Ang hindi nabanggit dito ay kung paano kung ang tao ay nabigo. Sa kanya, sa expectation sa kanya ng ibang tao o siya ay makailang ulit na nabigo, 3 beses, 4 na beses, o 5 o maraming beses na nabigo, na parang naitanggi natin kung sino tayo talaga. At naitanggi kung ano talaga yung purpose, amen, ng buhay natin. At sa huli, naitanggi pala natin yung dahilan bakit tayo nabubuhay. Amen. At naitanggi natin ang Panginoong Jesucristo. We hide. It's a meaning that we hiding our light. Amen. Hindi bagay sa isang Kristiyano na itago ang liwanag. Tandaan natin, when Christ is with us, ang liwanag ni Kristo ay nasa atin. Amen. And we should not hide it. Hindi po dapat tinatago ng mga mananampalataya ang liwanag na nasa Kanya.
And if we hide our light, it allows darkness to come in and put us in a failure situation. So, paano mo haharapin ang failure? Do you stay or do you strive? Failure is not your death sentence, mga kapatid. Kung dumadaan man tayo sa ganitong kalagayan, failure is not your death sentence. Failure is not permanent. Hindi po siya permanente. Amen? Ang failure ay minsan kailangan nating daanan, pero hindi siya permanente sa buhay natin. Failure is not final, your final destiny. Your destiny is heaven. And failure is not your final destiny. Failure can be your starting point to make a big decision in your life. Maaaring ito yung starting point ng mas malaking desisyon na maaari mong gawin sa buhay mo. So failure can be your realization stage. Pwede dito pala sa failure natin, ma-realize natin ang maraming bagay o dito tayo mag-isip-isip ng malalim na pag-iisip kung ano nga ba nangyayari sa atin. Gaya ng alibughang anak na nung siya ay nasa kulungan ng mga baboy, doon siya nag-isip-isip, teka muna, hindi ako bagay sa lugar na ito, hindi ako bagay dito. Babalik na lang ako sa aking ama dahil doon, yun yung talagang lugar. Mga kapatid, ang lugar natin talaga ay sa bahay ng ating ama. So, it should be, a failure should part of our realization in life. Ano po? Failure can be your fertilizer. O, maganda sa failure, para siyang fertilizer. Para, ito pala yung gagamitin ng Panginoon para sa iyong success as believers in Christ. Sabihin natin sa sarili natin, I am a successful believers in Christ. So this morning, allow me to use the story of Peter to give emphasis in our subject. Lahat po tayo ay nakakaranas ng failure. Amen. Lahat po ba tayo nakakaranas ng failure? Amen. Lahat po tayo. Nang inaresto ang Panginoong Hesukristo, dalawang disipulo ang dumanas na malaking failure. Number one is the one who betrayed Jesus Christ. Sino siya? Si Judas. He betrayed Jesus Christ with 20 pieces of silver. And pangalawa is Peter, who denied Jesus Christ 3 times. Two both denied Jesus, Judas and Peter. Judas refused mercy. Peter wept bitterly and accepted the mercy of the Lord and decided to transform himself by the grace of God and become prime mover of Christian movement of his time. So we are going to look at Peter's failure and see the causes, amen, that might help us, amen, bilang mananampalataya, tulungan tayong lahat to overcome, amen, na tumayo uli sa panahon na hindi na tayo dapat nagstay sa failure natin. Kailangan nating tumayo uli. Kung nadapa man tayo, kailangan nating tumayo uli. Kung nagkamali man tayo, kailangan nating iayos ang buhay po natin. Salamat dahil may Diyos na tutulong po sa atin. So how does Jesus look at our failure? There's tatlong bagay ang masasabi natin na nangyari kay Pedro kung paano siya nag-downfall, sa kanyang downfall. Number one is relying on our own strength. Kung tayo magtiwala sa sarili nating lakas, kapatid, hindi po natin kakayanin. We trust ourselves more with our own strength, hindi po natin kakayanin. That's why in the story in Matthew 26, sinabi rito doon sa Last Supper, that Jesus will be arrested and crucified. Sa Matthew 26, binanggit naman, that the very moment that the night that Jesus Christ, amen, doon sa Mount Olives, makikita po natin dito na sinabi rin niya na ang shepherd will be and the sheep will be scattered. So magkakalat talaga ang mga tupa. That's why what happened
to Peter is part of the bigger plan of the Lord, sa sangkatauhan. Amen po. Kaya nga po, sinabi rin ng Panginoong Jesucristo, bago tumilaok ang manok, amen, mga 3 beses mo akong ikakatwa. Pero sabi ni Peter dito, Lord, iwan ka na ng lahat, ako hindi kita ikakatwa. So, ano po ang application dito? Failure comes when we trust ourselves more and act and decide for ourselves like God. Kapatid, hindi po tayo Diyos. We all have our limitations. Meron po tayong mga limitasyon. Alam niyo po, ang buhay natin talaga hindi, kung wala tayong dependency on God, lagi tayong may mga limitation. Only God can remove our limitation. Amen po. Para magamit tayo ng Diyos in a most powerful way. Kaya nga po, habang nagtitiwala tayo sa sarili natin, maraming business ang bumagsak, maraming struggles, ang hindi napagtagumpayan, maraming estudyante bumagsak sa eskwela, sa kanilang mga examination, dahil masyado tayong kampante at pagtitiwala natin sa ating mga sarili. Siya nga po, pag may mga child dedication, ang isa kong laging sinasabi, kanino at sino ang nagmamay-ari sa iyong anak. Eventually, dapat nating sabihin, sa Diyos galing ang baby. Tayo pong lahat ay mga anak, sa Diyos po galing ang anak natin. So, meaning, ang Diyos po ang bahala sa kanila. Kung tayo naman, lahat naman po tayo, anak eh. Amen? So, bahala po ang Diyos sa atin dahil tayo po ay pagmamay-ari niya. Diyos ang may-ari sa atin. Ang Diyos ang may-ari sa iglesia, sa ating buhay. Siya yung nagbigay. That's why siya lang po ang may karapatan sa buhay po natin. So meaning, that issue should be clarified in our mind. Lahat po tayo dapat malinaw ng buhay natin ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen. Sabi ni Thomas Brooks, he who once stand upon his own strength will never stand. Siya na magtatayo sa kanyang sarili, hindi niya kakayanin. Kaya nga po, kung tayo magtitiwala sa sarili natin kakayanan, hindi po natin kakayanin. So failure start when we start depending on our own strength and reject the reinforcement of the Lord. Kaya nga si Pedro bumagsak, amen, sabi ni Lord sa kanya, Peter, pwede ba kahit ilang minuto lang manalangin tayo dahil ang laman ay malakas? The spirit is willing, but the flesh is weak. Willing ang espiritu, pero mahina ang laman natin sa mga problema at pagsubok na ating kakaharapin. That's a warning for Peter. Kaya lang hindi nakinig si Pedro eh. And he start believing on his own self by declaring, mawala sila lahat, pero ako ay mananatili. Second, pleasing men is more important than God. So we start to please men rather than God. Alam niyo po, dumating yung araw na si Jesus Christ, o yung oras na si Jesus ay inaresto, si Pedro tatago-tago na lang eh. Nagtatago-tago, he is from a distance looking what is happening to Jesus Christ. Amen? Naging secret follower na lang si Peter nung inaresto ang Panginoong Jesucristo. Medyo sumisimple, kahit papaano, dahil maaaring inaalala niya yung pangako niya sa Panginoon, hindi ako bibitaw sa iyo, Panginoon. Grabing pangako, ni Pedro. Amen? Bibitaw man ang lahat, pero ako, Panginoon, hindi ako bibitaw. Ito na po yung mga nakakilala kay Pedro. Peter, di ba ikaw yung isang disciple ni Jesus Christ? You are primary leaders of your church. Amen? Ano sabi ni Pedro? Hindi ako yon. Baka kamukha ko lang. Here comes another person, Nagsabi sa kanya, ikaw, di ba, disipulo ka ng Panginoon? So, hindi ako yun. And another one, 3 beses na ipinagkanulo ni Pedro ang Panginoong Hesukristo. Tayo kaya ilang beses natin pinagkalo pa, hindi lang 3 beses o maraming beses.
when we acting not like a believers in Christ, we are making pagkakanulo, ano, sa ating pananampalataya. So pinagkakanulo natin ang Panginoong Hesukristo. So we worry on how people will react, ano, yung reaction ng tao. We are pleasing man rather than God, ano po. Amen. Kaya nga po sa huli bumabagsak po tayo kasi hindi po natin makukontento ang tao sa kanilang sinasabi. Naalala ko yung kwento ng isang lalaki na magtatay sila, ibebenta nila yung kanilang kabayo. Ano? So sumakay silang dalawa sa kabayo. Sabi nung may bata pa yung kabayo nila, bebenta nila. Sabi sa isang kanto, dumaan sila, tinan mo itong mga tatay nito, hirap na hirap yung kabayo. Hirap na hirap yung kabayo, hindi man lang bumaba para yung kabayo mawala sa paghihirap niya. So bumaba sila dahil narinig nila bumaba sa kabayo. Tapos, dumaan naman sila sa kanto, sabi naman sa kabilang kanto, makuloko-loko to magtatay na to. May kabayo, hindi sinasakyan. Tapos, ang ginawa ng tatay, umakyat siya sa kabayo, yung anak niya, sa kabilang kanto, sabi, itong lokong tatay na to, yung anak niya, naglalakad, yung siya nakahiga, naka-sensitive breathing sa kabayo niya. So, isang kanto na, sabi, ginawa niya, bumaba yung tatay, pinapanik yung anak niya. Sa isang kanto, sabi, tong anak na to, walang kahiya-hiya, yung tatay niya, yung tatay niya, hirap na, ayaw pa sakayin sa kabayo. Ginawa nila sa huli, alam nyo ginawa nila? Pinasan nila yung kabayo sa huli. So, nakakatawang kwento, pero we cannot please men Sa totoo lang, lahat ng gawin natin sa tao, it's a failure to please man That's why our motto should not please man. Like Peter, sa huli, sinabi niya, I rather please God than man. Amen po? Mas pipiliin ko na i-please ang Diyos ko kaysa sa tao. Amen po? Imagine, Peter is 3.5 years with Jesus Christ. Amen? Na-enkwentro ni Peter si Hesukristo sa napakaraming bagay. Nakita niya ang himala ng Panginoon. Nakita niya yung miracle catch siya, nakakita. Wala siyang mahuli. Nung dumating si Kristo, ang dami niyang nahuli. Nakita niya kung paano paramihin ng Panginoon ang tinapay. Nakita ni Peter yung transformation of Jesus Christ. Amen? Na kung saan nakita niya yung glory of Jesus Christ na hindi nakita ng iba. So maraming himala ang Panginoon na nakita ni Pedro. Amen? In 3.5 years na kasama ni Pedro, araw-araw ang Panginoong Hesukristo. Yet, amen, nung nagtakbuhan, nung nagkahulihan, amen, nakita ni Pedro na parang mas magtiwala sa sinasabi ng tao kaysa sa sabihin ng Diyos. That's why Peter struggled with a people-pleaser mindset. Kapatid, huwag tayo maging people-pleaser. Hindi natin mapaglilingkuran ng Diyos kapag man-pleaser po tayo. Proverbs 29 verse 25, fear of man will prove to be a snare. Ang sabi po diyan, napakalinaw, no po. Ang patibong po, ang pagkatakot sa tao ay isang patibong. What whoever trusts in the Lord is kept safe. Ang magtitiwala sa Panginoon ang mananatili, ang iingatan. Kaya nga po, magtiwala po tayo sa Diyos kaysa sa tao. Amen po. That's why sabi ng ating King David sa Psalm 27, verse 1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall be I am afraid? Kapatid, di po tayo dapat mawawala ng tiwala sa Diyos. Sa Diyos po tayo magtiwala. Yes, tao, pwede natin pagkatiwalaan, pero kapatid, limitado ang tao. Hindi po natin makukuha lahat sa tao. Kaya nga po, magdesisyon ka ngayon to please God rather than man. Let us seek God's approval by seeking Him first
Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this shall be added unto us. Pangatlo, expressing without thinking. O ang galing ni Pedrong mag-express ng kanyang emotions eh. So makikita natin, napakagaganda ng sinasabi niya para sa Panginoong Hesukristo eh. Amen. Kaya minsan na-rebuke si Peter ni Jesus Christ, di ba? Sinabi ng Panginoon, ipapako ako sa krus, mamamatay ako. Sabi ni Pedro, wag mangyari sa iyo yan, Panginoon. Di ba? Gumanon siya. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, Satanas, lumayas ka sa harapan ko. Wow! Nirebuke ng Diyos si Peter eh. Why? In too much emotion, amen, nakaka-express siya ng mga bagay, hindi mo na niya iniisip yung kanyang expression. Na ang lahat ng nangyayari sa Panginoong Hesukristo ay kalooban ng Ama para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kung may haharang sa pagliligtas ni Hesukristo sa sanlibutan, siya ay nasa kampo ng kadiliman. Kaya nga po, we need light. Amen. Even in our expression of ourselves, kailangan natin ang liwanag ng Panginoong Hesukristo. Amen. Dito, si Pedro makita natin padalos-dalos. Minsan mabigat yung salitang kanyang binibitawan. Amen po. Kaya nga po, this is a mark of immaturity. Minsan, hindi natin iniisip kung ano ang epekto ng sinasabi po natin. So, nauso nga ngayon yung anger management, fear factor, amen, composure test. May contest sa TV, makita natin habang kumakanta yung babae, lalagyan siya ng ahas, aquarium, diba, kung ano-anong insekto. Pero kailangan manatili siya sa composure niya, no? Para manalo siya dun sa contest. Meaning, amen, titignan ng mundo ano ang reaction natin kung tayo ay mabibigla, amen, kung tayo ay magdidesisyon, kung tayo ay haharap sa malalaking problema ng buhay natin. Feelings should be handled on the light of the Word of God. Tanda po natin, kailangan po natin yung feelings i-handle natin ng tama. Kasi pag hindi natin hinandle ng tama yung ating feelings, it will cause our downfall. Kaya yung envy, jealousy, insecurity, anger, fear, pag hindi natin na-handle yan ng tama, kapatid, yan ang magpapabagsak po sa atin. So it's easy to express than to think, di ba? Kaya nga sinabi sa isang TV na think before you click. That's good thing. Bago tayo magsalita, kailangang mag-isip muna tayo. Si Peter, malinaw na siya ay natatakot ng arestuhin ng Panginoong Hesukristo. Natural reaction of man yan eh. Yung takot eh. Kaya nga po, we need to handle our fear. Amen, bakit? We will decide incorrectly. Mali ang desisyon magagawin natin sa hinaharap pag tayo ay nagbalot sa takot, sa galit, sa puot, sa inggit. Ang daming namatay dahil sa inggit eh. Ang daming namatay dahil sa takot. Sabi mo sa katabi mo, hindi na ikaw kasama ron. Dahil I am a child of the living God. Kaya nga, for me, our identity with Christ is our safeguard in our life. Kapatid, our failures should not be our identity. Kaya nga, Peter was called by God in His name, not in his issue. Malinaw po yun. Tinawag si Pedro ng Diyos sa kanyang pangalan na Pedro. Hindi sa issue ng buhay niya, hindi sa kanyang kahinaan, hindi sa kanyang nakaraan. Meaning, God has a greater plan in the life of Peter that should be accomplished in his life. Na kung siya'y lalakas uli, gagamitin siya in a mighty way by God. Amen? Minsan, sabi ng Matthew 26:71, gateway, may gateway na binanggit na nakita, in the gateway, nakita si Peter ng isang servant. Di ba ikaw nga yun? Ikaw yung kaibigan ni Jesus of Nazareth. And he denied it. And he denied Jesus Christ 3 times. Sa huli, narinig niya yung tilaok ng manok ng tandang. Ano po? Amen. Alam po, nangyari kay Peter, buti may tumilaok na tandang. Why? It's a message for Peter. Biglang nagbago yung isip, buhay niya, puso niya. Bakit?
Imagine, totoo yung sinabi ng Panginoong Hesukristo. Amen. Peter from being, sabi nga, overly self-confidence. Amen. Parang binuhusan si Pedro ng malamig na tubig dahil narinig niya yung tilaok ng tandang. Buti pa yung tandang na special mention rin sa Bible. Ano po? Na siya yung naging dahilan bakit nagbago yung isip ni Pedro. Ano po? At sabi, he wept bitterly, mabigat. Ano? Siya ay umiyak, humagulgol ng mapait dahil na-realize niya yung ginawa niya ay mali. Okay? So, 3 things Peter did. Una, he changed of mind. You wept bitterly. Yun yung nangyari kay Pedro. Nagbago yung isip niya eh. Bakit? Yung realization na mali siya. Ang laki ng nagawa ko sa Panginoon. So, yung tatlo't kalahating taong kasama ang Panginoong Hesukristo, nakita ko siya nga ang Mesyas. Pero eto ako, pinagkakanulo ang Panginoon, tinanggihan si Jesus ng 3 beses. Nagduda ako sa kakayanan ng Panginoong Hesukristo. That's why Peter mentioned special mentioned by Jesus Christ during the resurrection of Christ. Amen po. So, to get past your pain, you got to go through the pain. Kailangan nating harapin yung mga painful experiences natin. At matutuhan nating umiyak sa Panginoon. Imagine that how Peter is disappointed in himself. And alam niya, Jesus Christ is also disappointed on him. Pero sa huli, tinawag siya ng Panginoon, hindi sa issue ng buhay niya, tinawag siya ng Diyos sa kanyang pangalan. Ganon din po tayo. Hindi tayo tatawagin ng Diyos sa kasalanan natin, sa kasamaan natin. Yes, Satan can call you by your issues, but God call you by your name. Purihin po ang Panginoon. Yung makadiyos na kalungkutan na nagdala kay Peter sa kanyang kagalingan, yung makadiyos na kalungkutan ay nagdala sa transition sa buhay niya, mahirap biglain ang kagalingan, mga kapatid. Ito ay hindi pwedeng ipilit Yung kagalingan ng ating mga puso, kailangan po iproseso tayo. And in God's timeline, makikita natin, Peter developed a life that is faithful to God. At sa huli, God used Peter in a mighty way. So you cannot force healing. You cannot rush healing. You cannot sit, you cannot will in by the sheer power. Hindi pwedeng will power lang ang ating daladala. Kailangan lagi natin ang tulong ng Panginoon. So recovery is God's mercy in healing us in His perfect time. So God has a perfect time for you. Don't rush for your time. Amen. Ang Diyos po ang magbabago sa ating lahat. Kaya nga may recovery time where God is acting in our life para ipakita yung mercy, yung habag niya sa iyo at sa akin. Amen po. Hindi naman madalian yung pagbabago nating lahat. It took a process mga kapatid. Proseso po itong gagawin. Ginawa niya kay Pedro ay isang proseso na gusto rin niyang gawin po sa ating lahat. Amen po. Pangalawa, channel to your support group. So pangalawa nating gawin, ito po, channel your life in a support group. Wag po tayong magtago. Amen? Alam niyo, yung pagtatago, minsan, ito yung cause of our downfall. Kesa pumunta tayo kung kani-kanino, o magtago tayo, o mahiya tayo dahil sa nagawa nating kapalpakan sa buhay natin, wala namang nagawa yung pagtatago natin It's deeper, the pain in our life. Gusto ng Diyos palayain tayo. Amen? Kaya mas maganda, lumapit tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa mga tao na tutulungan tayo. Amen? Alam niyo po, in fact, in the next 50 days after Peter's big failure, after the cross, after the resurrection of Jesus Christ, they were all together, kasama ang Panginoong Hesukristo. At alam niyo, ginawa ng Panginoong Hesukristo, He renewed Peter. Amen?
Binalik niya si Pedro sa dati niyang kalagayan. Wow! Ganda po pala gusto mangyari ng Panginoon sa buhay nating lahat, ano? Alam niyo po, big no when you are in major failure. Big no. Ano yung mga big no? Do not isolate yourself. Wag yan. Wag mong i-isolate ang sarili mo with people that can guide you. So, sa ibang salita, magpakita ka naman, magparamdam ka. So, do not block the line of communication. Wag mo hayang, wag kang mag-response. Mag-response ka naman. Amen? Kung may nag-PPM sa'yo, nangangumusta sa'yo, sabihin mo. Pwede ka nga magtapat ng iyong kalagayan. Do not stop sharing the burden. Huwag tayo mahiya mag-share ng mga nangyari sa buhay natin sa taong mapagkakatiwalaan natin at makakapanalangin at makakaunawa po sa ating lahat. So, do not stop listening. Huwag tayong magsawa na makinig. There is people who can help us. Magpakatotoo ka, sabi mo sa kapatid mo, magpakatotoo po tayo. Kailangan natin ng tulong ng kapwa natin. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin ng ayuda mula sa kataasan upang palakasin tayo ulit at balik tayo sa purpose natin. Amen. That's why, kapag alam niyo po, when we share our problem, it cut it half. Okay? Nahahati yung burden sa puso natin kasi nga nasi-share natin sa iba. When we share our joy, it multiplies. Pag nag-share tayo ng joy, dalawa na yung nagkaka-joy, nahahawa yung iba sa kagalakan natin. The best time to build support network sa buhay natin ay sa panahon, pagkatapos ng mga crisis na dinaanan natin, kailangan natin na magpakatatag. Pangatlo, charge yourself with God's mercy and love. O kailangan i-charge natin lagi ang buhay natin ng biyaya ng Panginoon . Totoo naman, lahat tayo nabubuhay sa biyaya ng Diyos . Amen? Ang biyaya ng Diyos ay yung kanyang pagmamahal na hindi karapat-dapat tayong bigyan, pero minahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit nagpe-fail tayo sa Kanya, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Kahit pumapalpak buhay natin, mahal ka pa rin ng Diyos. Tinatawag ka pa rin ng Diyos sa iyong pangalan, hindi sa issue ng buhay mo. That's why, 1 Peter 1 verse 3, sinabi ni Pedro, praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, in His great mercy. Ramdam na ramdam ni Pedro ang biyaya ng Panginoon na umaapaw sa buhay niya, na nagbibigay sa kanya ng ikalawang tsansa, ikatlong tsansa, ikaapat na tsansa. Amen. Hindi nagbago ang Panginoon. God is a God of second chance. Kaya mga kapatid, wag tayong mahiyang lumapit sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Sabi ng John 20:21 verse 15 to 22, ito yung verse kung saan tinanong ng Panginoon, this is my last verse, si Peter, sa isa kanilang pagtitipon, sa kanilang grupo, ang sabi ng Panginoon, Peter, mahal mo ba ako? Peter, son of Jonah, mahal mo ba ako? Sinabi ni Peter, yes, Lord, alam mo, mahal kita, Panginoon. Ano sabi ni Jesus Christ? Kung ganon, feed my lambs. Pakainin mo ang mga tupa. Second time around, sinabi ni Jesus Christ, Simon, anak ni Jonah, mahal mo ba ako? Sabi ni Peter, yes, Lord, you know that I love you. Opo, Panginoon, alam mo na mahal kita. Ano sabi? Pangalagaan mo ang aking tupa. Then on the third time, imagine third time, tinanong uli ng Panginoong Jesucristo si Peter, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter is grieving in his answer. Kasi alam niya, may dinidil ang Diyos sa kanyang buhay. May inaalis ang Panginoon sa kanya. May pinalalakas ang Diyos sa kanyang buhay. And sa alam niyo, sagot ni Peter, Lord, you know everything. You know my heart. You know all things. You know that I love you. And sabi ng Panginoon, feed my sheep. Mga kapatid, nakita natin dito how Jesus Christ restored Peter. He's a great restorer of our life. Maaring katulad tayo ni Pedro, we failed Jesus Christ a lot of times. Pero kapatid, gusto ka pa rin ng Diyos anyayahan ngayon.
Katulad ni Pedro, mahal mo ba siya? Ano po sagot natin? So 3 things Jesus did with our failures. He prayed for us. Ang Diyos laging nananalangin. Si Jesus laging nananalangin na walang mawala sa kawan niya. Jesus prayed for our restoration. Pinanalangin niya si Pedro na kung siya man ay atakihin ng dyablo, babagsak, makakabalik si Pedro at makakabalik siya sa ministeryo niya sa Panginoon, sa pagmamahal niya sa Diyos. Pangalawa, Jesus show His mercy. Ano yung habag ng Diyos? Gusto niya iparana sa ating lahat at nararanasan nating lahat ang kahabagan ng Diyos dahil lahat po tayo bumagsak na, nagkamali na, lumayo na tayo sa Panginoon, pero handun pa rin yung kahabagan ng Panginoon sa iyo. Purihin po ang Diyos dahil ang Diyos ay mahabaging Diyos. Gusto ng Diyos na palayain tayo mula sa tanikala ng pagkakagapos, ng pagkabagsak po natin. That's why sabi ng Lamentation 3 verse 22 and 23, the steadfast love of the Lord never ceaseth. His mercy never come to an end. They are new every morning, new every morning. Kapatid, ang pag-ibig ng Diyos at Kanyang katapatan ay bago laging sa tuwing umaga ng ating pagising. Sabi ng 2 Timothy 2 verse 13, if we are faithless, He remains faithful. Kapatid, yes, babagsak tayo, pero ang Diyos ay mananatiling tapat. At hindi niya kailanman isusuko ang Kanyang salita. Ang sa Kanyang salita ay mananatili. At kung ang Diyos ay tapat, mananatili siyang tapat sa buhay po natin. Ang mga kapatid, tapat ang Diyos. Jesus used our failure, number 3, to build His church. Imagine, alam po, para tayong mga broken pieces of God Para tayong mga bato na basag-basag, pero binuo ulit tayo ng Panginoon to make a wonderful creation of God. Amen. Kaya nga po, nabuo ang church. Alam niyo po ang church? Ang church po ay puno ng mga tao that is broken. Amen. And God mends that brokenness, that failures. Amen. In us, that issue in us. Pinilinis tayo uli ng Panginoon sa mga issues natin. At pinagdugtong-dugtong tayo bilang isang pamilya ng Diyos. Kaya po, purihin ang Panginoon. Dahil your purpose here on earth, your purpose to be with us is not an accident. It's a plan of God. It's a redemptive plan of God in your life, in my life. Kaya mga kapatid, hayaan po natin ang Diyos, ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang habag, ang tumulong sa atin, anuman ang dinadaanan natin. Let's pray. Panginoong Hesukristo, marami pong salamat. Thank you for your great love. Na Panginoon, minahal mo kami sa kabila na kami makasalanan pa. Despite of our issues in life, Lord God, you chosen us. You've chosen us not because we are qualified, Lord God. You've chosen us because that is your plan. That is your purpose in our life. Panginoon, whatever struggles we are facing right now, I ask you, Lord God, to reach forth in my brother. Lord, hayaan mong yakapin mo sila uli ng iyong pagmamahal at ibalik mo sa kanila sa una nilang pagmamahal sa iyo. Ama, salamat po sa umagang ito. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Stretch forth your hand and I declare blessing upon every family. I declare salvation in every family. Na Lord, ang lahat ng lumalapit sa iyo, hindi mo ikakahiya, hindi mo itatakwil, kundi itutuparin mo ang plano mo sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, sister.